pinaka mahalaga sa buhay ng tao. Diba? Napakaganda po ng ating teksto. Diba? Na makita po natin ang bahagi ng pag-aakay sa ating kaisipan na may sentro natin ng Diyos sa ating mga buhay. No? Maganda ang awit. No? Napakaganda ng inawit. Hindi ko lang alam yung lyrics. Naintindihan nyo? No, naintindihan ko lang. Kailangan mo ang Diyos. Diba? Yan lang. Okay. Ang sabi po ng talata, ulitin ko po. Tuloy-tuloy tayo. Baka, anong oras na ba? Sira yung relo ko. Ha? Sinyasan lang nyo ako, ha? Pag medyo gutom na kayo. Okay lang? Okay. Dahil mas mahalaga ito. Ang sabi ng Panginoon doon sa tumukso sa kanya. Nung dali siya doon sa pinakamataas na tawag doon, kwarantana. Maraming yungib doon. Napo, isa sa yungib doon, doon ginugol ng ating Panginoon Kristo ang kanyang 40 days and 40 nights na pananalangin na walang kain-kain. Okay? Chapter 4 ng Matthew yan. Pagkatapos dumating ang Diablo para tuksuin siya. Ang unang nakita ng Diablo na pangangailangan, pagkain. Doon sa lugar na yon, marami pong bato na makikinis. Yung bato doon na parang burger. Ayan. Ganon. Kaya yun ang ginamit ng Diablo. Sabi niya ganyan, kung ikaw ang Kristo, sabihin mo nga sa mga batong ito na maging tinapay. Ang sagot ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan po yung pagsasalusaluhan po natin ngayon. Diba? Baka mamaya sabi ko nga nagugutom na kayo, pues busugin natin muna ang ating puso. Huwag ang ating tiyan. Kasi yung ating puso, andyan lang yan, nakaimbak. Yung ating tiyan, nire-release yan. Okay? Ulitin ko, ang unang talata, Philippians chapter 4, verse 4 hanggang 9. Wala po tayong ano rito kaya hindi natin nababasa. Ha? Pero alam ko may mga Bibles po kayo. Nasa inyong cellphones. Na po? Okay, tignan po ninyo. Ang unang talata, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Talatang 5, ipadama ninyo sa lahat ng inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Tanda po ninyo mga talatang binabasa po natin. Talatang 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat kagalang, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tayo po ay sumandaling manalangin. Abang banal, pinupuri ka namin Diyos. Salamat po sa biyaya na spiritual na aming pong pagsasalo-saluhan.
Ang aming dalangin, Panginoon, pagpalain mo po ito sa aming mga puso. Pagalawin ang katotohanan na sa gayon makita po namin, Ama, ang mga bagay, Diyos, na nais mo po na ipakita sa amin. Pinupuri ka namin, gabayan mo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maunawaan po namin, Panginoon, maliwanag ang katotohanan ng iyong mga salita. Gayon din ang aming mga kapatid na nakaabang po nito, ang iba, Panginoon, sa ibang bansa, sa Australia. Samahan mo po sila. Sa Concepcion, samahan mo po sila. Sa Nueva Ecija, gayon din, Panginoon, samahan mo po. Sa Bulacan, pagpalain mo po ang iyong mga anak. Bless mo po ang iyong mga salita sa kanilang mga puso. Tinataas po namin lahat sa kapurihan namin, pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Okay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo lagi. Nang panahong isinusulat po ito ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Filipos, nasa hindi magandang karanasan ang kanyang kalagayan. At naroon ang bahagi ng kanyang pag-alala na yung kanyang mga kapatiran sa Panginoon na nasa Filipos ay nag-adapt ng mga maling katuruan, maling aral na hiwalay sa bahagi ng katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Bukod pa, ang labis na kahirapang nararanasan niya sa loob ng bilangguan sa kasalukuyan. Ngunit sa kabila po nito, lahat ng bagay pong ito hindi nakapagbawas ni katiting sa kanyang pananampalataya sa lahat ng kahirapan na kanyang nararanasan. Hindi po katulad sa atin, pagka may problema na tayo, iba na yun, di ba? Minsan, iba ng pakiramdam natin. Now, bagamat ang talata pong ito, hindi lamang po nauukol sa mga kapatiran na sa Filipos, kundi pangkalahatan. Pangkalahatan. Sa atin lahat. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ito po yung pinakamataas na gamot. Sa mga bahagi na mga kabagabagan na ating nararanasan, kalumbayan, mga pagsubok, kabigatan, kahirapan. Yan po yung bahagi ng gamot sa ating mga nararanasan. Kagalakan. Sabi diyan. Now, sino po yung gustong-gusto sa inyo na magkaroon ng problema? Meron ba? Yung nagpipray, Panginoon, tambakan mo po ako ng problema, please. Meron ba? Ha? Anong gusto niyo tambak sa atin? Ha? Sabi nga nung announcer na matanda noon, bakit pag nagsasara na ng programa sa hapon, radio, hindi pa uso yung television, mga radyo pa lang. Pag may radyo ka, sikat ka na. Ang dami mong mga simatar, yung mga anong araw. So, ang kanyang laging sinasara, umulan sana ng pera. Alam niyo yung announcer na yun? Pag pinaulan ng Diyos ng pera, maraming papatayan. Sigurado po yan. Now, sino po yung gustong maraming pera? Pakitaas ang kamay. Wala! Walang gustong may pera. Ayun, kapatid na Sirio. Oh. Kayo, ayaw nyo mabisto. Pastor, gusto may pera para marami ako matulog. Di ba? Yun lang. Huwag mong isipin, kaya pagka ganyan marami kang pera, para lang sa sarili mo. Gusto mo magkapera para may marami ka nakikitang dapat tulungan. Sa mga tutulungan mo yan, nadadala mo si Kristo. Di ba? Yan ang pamamaraan natin. Sino gusto maraming pera? Oh, kita nyo? Sabi ko sa inyo, ay ayaw lang nyo magtaas Nakikiramdam pa kayo. Now,
Okay. Marami pong taong nagnanais na maalwan ang kanilang mga buhay. Na po, masaganang buhay, always happy. Yan. Di po ba? Pero kapag wala ka ng pera, yan ang problema. Di ba? Andiyan pumapasok, pag wala kang problema, damay pati pagkatao mo. Di ba? Ang iba mainit ang ulo eh. Di ba? Hindi makangiti. Nakatingin lang na ganyan. Yung problema niya, iniisip niya eh. Minsan kinakalabit mo na, kinakausap mo na, parang hindi ka narinig. Problema mo sa loob, damay pati sa labas. Di ba? Ang dami mo dinaramdam. Mainit ang ulo mo, ni ayaw mo mabiro. Pag wala kang pera, lalo na yung anak mo palahingi. Maris ka nga dyan, sipahin kita eh. Di ba? Ganito mainit ang ulo ko. Di ba? Noon, minsan napapagdiskitahan yung kanyang asawa. Kaya kami, alam nyo, sa aming mga Kristiyanong mga lalaki, kami pasensyoso talaga, grabe. Oo. Grabe pasensyoso kami. Tingnan mo yan, pagka nililigawan, nung maging ano na, kaya tawag sa karamihan sa asawa nila, tawag nila, boss, ayan. Manager, yan. Si commander, di ba? Sinong mag-boyfriend dyan at girlfriend? Mababago tawag sa inyo. Ha? Magiging boss kayo. Alam nyo, naialala ko minsan, kwento ko ito, si Sister Sione. Grabe yan grabe maunawain kapatid na Anthony. Ha? Pag tinawag yan, boss, lambing, haba, boss, ganyan yan. Ay may nililitsyon. Kaming dalawa. Binigay sa amin yung kawayan na mura. Malambot, mura, maliit lang. Pagtuhog sa litsyon. Pambenta yung litsyon. Nalala nyo yung Mawang Manang Marsina? Yun ang may baboy. Nililitsyon para pagkakitaan. Siya naman busy sa may kalsada. Sige, ang text para kung sino ang gustong umorder. Ganon. Ay, pihit-pihit kami. Nabali na yung kawayan. Nabali. Yung litsyon, gumanya na. No? Pagkatapos nahiga na doon sa mga abo. Nahiga doon sa mga abo. Humingi kami ng tawag, ng tulong. Sabi ni kapatid Anthony, boss, tinatawag niya para tulungan kami, maangat yung lechon. Kasi nahiga na siya eh. Ando na sa mga abo. Hindi na kulay lechon. Inihaw. Pagtok na talaga. Nagsama na yung mantika at saka mga, boss, pagkatapos nung walang makarinig, siyon! Yan po yung totoo. Pasensyoso kami, kapag ka talagang pero pagka mga kailangan din, andun pa rin kami, yung pagiging macho, no? Hindi sa lahat ng oras, macho no rin. Yan. Okay. Now, pag problemado ka, damay pati ang pagkatao mo, pakiramdam mo, gana ng pagkain mo, himbing ng tulog mo, presko ng pag-iisip mo, hilatsa ng mukha mo. Marami. Yan mga nanggagaling sa mga problema. Tinatalakay natin kung gaano pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Now, pagkatapos, yung pagkakaroon ng kawalang ng maraming bagay. Ayan po. Kahirapan, pagkabigo, paghahangad, kawalang pagkakontento. Number 1 yan sa buhay ng tao. Ha? Yung kawalang pagkakontento. Nasa iyo na lahat, pero hindi ka pa rin kontento. Di ba? Yung mayayaman dyan, sa kanila na lahat, hindi pa rin sila kontento. Pasalamat tayo. Pagka may Diyos tayo, alam natin, nagpo-provide ang Diyos sa bawat araw. Kaya nga tinuturo sa atin yung pananalangin. Give us this day. Hindi yung bigyan mo kami ng isang buwan, isang taon na mga
pagpapala. No, ngayon lang. Para mabuhay ka sa pagtitiwala na bukas gagalaw uli ang Diyos sa buhay mo. Ganyan. Pagkainip, pagkabagot sa ating mga ninanais o inaasam ay nagiging sanhi ng pagkawala ng ating mga kagalakan. Maring sabihin mo, Pastor, paano ka magagalak? Pagod ka na sa ginawa ng Diyos sa araw-araw, pagod ka na sa paghanap buhay, pag-uwi mo ng bahay, na darat mo, ang daming kalat, pagkatapos ang asawa mo, lasing na lasing. See? May pambili ng alak, walang pambili ng bigas. Di ba? Nangyayari yan. Na po? Pastor, paano ka magagalak? Nakadestino ka ng ilang linggo? Pag-uwi mo ng ganyan, 10 oras, mga anak mo nanlilimahin. See? Wala pang sinaing, tapos ang asawa mo nakasalampak sa tungitan. Yeah. Hindi ba nangyayari yan? Pastor, paano ka magagalak? See? Kakambal na yata namin yung hirap. See? Laging walang pera sa kamay, meron kami resita. See? Ginagawa namin bakasyon na ng hospital. See? Sino nakakaranas ng ganyan? Di ba? Si Pastor, marami yan. Maraming alam si Pastor. Pastor, pakipag-pray. Nandito sa hospital si Arugan, pakipag-pray po. Tinatanong ko kung anong diferensya. Abay, puri lang Panginoon, sabi ko. Puri lang Panginoon. Dahil si Pastor, mas maraming dinaramdam dyan. Praise God. Okay? Nabubulol na ako ngayon, ha? Nabubulol ako. Sabi ko, wag kunin ng Panginoon. No? One eye na lang tayo. Wala yung pandinig. No, wag kunin ng Panginoon. Yun lang bahagi na natitira sa atin. For almost ilang taon. Start ako, 27 pa lang. Edad ko. Tayog Pangasinan. Mongkada Tarlac. See? Lahat. Saan na tayo nakarating. Diba? Sabi nga ng anak ko doon sa, nagpapastor din sa Laguna. Pa, kilala nyo si Pastor Hill Balignasay? Sabi ko, seminarista yan sa pare. Tanong mo sa kanya. Sabi ko, nilapitan ko yan, naglalaro ng basketball. Yun. Pagkatapos doon, sabi ko, inimbita ko, may gawain sa plaza, Mongkada Tarlac. First time na narinig niya ang salita ng Diyos. Napo? Pagkatapos noon, ang kanyang pagpasok sa sa Phidias College sa Bible. Wala siyang support sa kanyang 2 kapatid na mga madre. Hindi siya pag-aralin kung hindi rin lang babalik sa seminaryo ng pare. See? Pero pinatunayan niya na yung Diyos niya na paglilingkuran ay buhay. See? Tinulungan siya ng mga church. Yung church na pagka-estudyante ka, mayroon kang church na pagdating ng linggo, doon ka tutulong ko sa ministry. Yan. Tutulungan ka rin sa pag-aaral. Saan na nakarating yan? Sa labas ng bansa. Nakarating na dito sa atin, 2 beses. Naikot na dyan buong Pilipinas sa paglilingkod. See? Late na lang siya. Pero grabe ang kanyang ministry. Okay? Now, mari sabihin mo, Pastor, paano kami magagalak? Na po? Yung aming hanap buhay, halos kulang pa sa aming mga pangangailangan. Pero alam nyo mga minamahal, ang dami nating hinihingi sa Panginoon, mga pagnanais natin. Ha? Lalo na ngayon, nauso na yung mga tinatawag na prosperity gospel. See? Na ang Diyos concern. Kinakailangan pagka ikaw, payamanin ka talaga. Kaya may yan, ang pinaka-leader nila, sabi nila, kung ikaw 10 years ka ng miyembro dito sa akin, pagka wala ka pang kotse, sasagasaan kita. See? Nakita na yung video niyan? May video siya. Hindi ganoon. Pinangako sa atin ng Panginoon, hindi. Kita natin maging siya yung buhay niya. Kahirapan. Na po? Okay.
Kaya pag binasa niyo yung Luke chapter 9, verse 57, 58, 59, makikita niyo kahirapan ng Panginoon. Andyan. Sabi ng isa, Panginoon, sasama po ako sa iyo. Sabi niya, may pugad ang mga ibon, may lungga ang mga asong gubat, pero ang anak ng tao, walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Ano po? Yan po. Makikita natin yan mamaya. Hindi lahat ng ating mga pagnanais ibinibigay po ng Diyos, pero hindi po tayo pinagkukulang ng Diyos. Ano po? Lahat ng ating kailangan. Kaya sabi ko, ang ating pananampalataya, faith, at prayer, invisible yan. Invisible. Ikaw lang at ang Diyos. Yung iyong pananampalataya, ikaw lang. Pero yung kanyang blessing, sa bagay ng iyong pangangailangan, yun ang visible. Minsan, kung saan yung walang-wala ka, may kakalabit sa'yo, may bibigay sa kamay mo, hindi ka humihingi, pero may mga channels of blessings na nagaganap sa buhay mo kasi may ginagamit ang Diyos. Yun ang mga visible na mga bahagi ng mga pagpapala. Now, kaya kung minsan kakaranas po tayo, nag-iisip tayo, ang layo-layo ng Diyos. Siguro sa atin, sa ating kinalalagyan. O di kaya abalang-abala ang Diyos sa maraming bagay, kaya hindi niya ako napapansin. Hindi concern ang Diyos sa aking kalagayan. See? Kakaroon tayo ng mga question mark, mga katanungan sa ating mga sarili. Now, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Yung relasyon po natin sa Panginoon, ito po yung pinakamahalaga, pinakamataas sa lahat ng bagay. Na po, sa mga bagay na nakapaikot sa atin dito. Na po, marami po ngayon nagtatapo ng pera. Na po, ang kanilang mga panahon, ang iba ng ibang bansa para hanapin ang kaligayahan sa kanilang mga buhay. Bagamat may limitasyon po ang nagagawa ng pera, may hangganan yung kaligayahan na nagagawa ng pera. Na po, yung naidudulot po nito. Okay? Naalala ko nung, ngayon malaya na ako. Nung araw, alam ba nyo, na-COVID ako. Wala nakakalan yan. Na-COVID ako. Ganun pala yun. Pag biktima ka ng COVID, unang-una, mawawala yung pang-amoy mo. Wala ka nang maamoy. Pangalawa, panlasa mo. Wala ka nang malalasahan. Mararamdaman mo yung bahagi ng pagkipot ng iyong lalamunan na parang kahit nalaway mo lang, yan, hirap na ilulon. Ganon pala yun. Ay, magkasakit ka lang ng trangkaso, isang linggo, kahit iharap pa sa iyo lahat na masasarap na pagkain, sa buong mundo, wala kang ganang kumain. Di ba? Wala kang ganang kumain. Sino na trangkaso? Oo. Wag lang yung kunyari para lang makakain kayo ng masasarap. Kasi ako nung araw ganyan eh. Bata pa ako. Konting lagnat lang. Kuminsan naglalagay nga ako ng pag tinatamad akong pumasok sa school, naglalagay ako ng bawang sa kilikili ko. Hindi kayo sama, mainit yan eh. Pakiramdam mo, nilalagnat ka na. Gusto ko lang uminom, kumain ng hotdog. Gusto ko lang, mahirap yung hotdog nung araw. Sausage, dilata. Tawag ko doon. Tawag ko doon ng araw, ng kano. Ganyan. Tapos, andyan na yung soda, ayan, yung soda biscuit. Pagkatapos, Royal True Orange. Yan ang unang-unang mga dyan. Yan. Hindi ako kakain, kahit gutom na ako. Bibigay ka na. Pero hindi nila alam, sakit mo, bawang. Bawang lang, inipit mo lang yun. Mainit pakiramdam mo. Ganyan lang yan. Huwag niyong gagayahin, ha?
Yan. Okay. Mahangin. Nawawala ako eh. Nauuna itong ano ko. Now, pakatandaan po natin mga minamahal, pinakikinggan po ng Diyos ang lahat nating mga pananalangin. Pero hindi lahat tinutugon. Ha? Hindi lahat tinutugon. Tinutugon lang ng Diyos yung mga bagay na akala niya sa ikabubuti. Hindi akala. Alam niya sa ikabubuti mo. Ganon. Diyan po tumutugon ang Diyos. Diba? Hindi lahat. Naalala ko noon. Sa Ever Emporium kami. Nag-grocery kami ng aming may bahay. Dala namin yung aming maliit na si Jordan. No? Pagdating doon sa frozen, nakita niya yung mga ice cream. Ang dami. Presto, Magnolia, marami. Iba. Tapos, iyak na siya ng iyak, nagtuturo. Batak din kami ng batak para makalis kami ron. Hindi natin pwede ibigay. Masarap nga yan, pero hindi ko pwede ibigay. Kasi sinisipon siya, inuubos siya. Ganyan ang Diyos. Kapag kaalam niya na ikasasama natin, kahit anong hingi po natin, hindi ibibigay. Ano po? Wow. Naalala ko nun, ginamit ko sa mensahe ko nun, sabi ko, mayroong tagbanwa, kapatiran, tagbanwa, na nangingisda, nakapulot sila, sino nakalam na niya, kapulot sila ng isang malita, malitang puno ng pera. See? Nung iuwi nila, pagbukas na ganyan, $1. Ang laman, $1. Ay, nung makita nilang $1, alam nila, hindi naman pwedeng tanggapin dito sa atin. Alam nila, hindi pera natin. Kaya ang ginawa nila, pinandikit sa dingding. Lahat ng dingding nila, dinikita ng $1. See? Pag magluluto sila, ginagano nilang pamakot. Alam niyo yung pamakot? Sindihan, para makapagpaapoy. Ganon. Mas maganda yung di mo maintindihan di ba? Walang kwenta sa'yo. Tulad ng bata, di ba, bigyan mo yan. Bata na gamagapang-gapang pa lang, kisi, huda, ano yan. Susubo pa niya yan, di niya, ganon. Walang kwenta sa kanya. Diba? Now, ang relasyon po natin sa Diyos ang pinakamahalaga. Diba? Isipin po natin lagi na anumang kapanahunan, tagtuyo man, taglagas man, o ano man ng mga ating nararanasang kahirapan. Nandyan lagi ang Diyos sa lahat ng ating mga nararanasan. Yung kinasal kong dalawa, pagkatapos, matagal na, unang invento pa lang ng cellphone, yung mahaba pa, Nokia. Text ko na sila. May mga anak na, magdadalaga na. Kumusta na kayo? Ay naku, pastor, marami pong salamat. Sabi niya ganyan, noon patuyo-tuyo lang kami, ngayon may kamatis na. See? Malaki ang pagpapasalamat, kahit kunti lang. Nakikita mo na yung Diyos niya, hindi nagpapabaya, lalo siyang umuunlad. Ganun po yun. Sabi niya, okay, Ephesians chapter 1, verse 3. Sabi po dyan, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat. Pansinin niyo, lahat ng pagpapalang espiritual na nagmula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. See? Lahat ng pagpapalang spiritual. Hindi yan sa mga bagay na nandito.
Nakakalungkot ka. Kasi kung alam na ang tao na mayroon ka ng mga bagay na nasa sanglibutan, magiging delikado lang ang buhay mo. Na po? Unang-una na dyan, banal na espiritu. See? Mayroon kang banal na espiritu. Ito na nagkokontrol ng buhay mo. Ito na yung iyong konsyensya. Kasi siya na nagsasabi, wag. Pag nalilis ka, wag. See? Ito ang iyong kapangyarihan. Mag-witness. Magpatotoo sa iyong buhay. See? Humayo. Kung maganda ang boses mo, pwede kang umawit. Ito na. Naalala nyo, nakita nyo, nung araw, uso yan eh. Mayroong isang patalasta sa TV. Pagdating niya doon, nandun na siya sa seksyon ng mga sabon. Di ba? Kukuha siya ng sabon pampaligo. Nahawakan na niya. Tinignan, ilalagay niya sa kanyang basket. Bigla may lumitaw sa kanya, galing din sa kanya, kamukha niya. Ang sabi, Rose, wag yan. See? Rose, wag yan. See? Binalik niya. Kimuha siya ng isa. Nung kunin niya, yung pala safeguard. See? Ganyan. Safeguard. Banal na espiritu. Sumasansala po sa atin yan. See? Kailan yun sa Kulyo nang nandun pa ako? May naghukay doon, septic tank eh. Septic tank na mga eskwelahan. Na po? Elementary. Hukay. 2 tao. Nakahukay sila ng isang gusi. Alam niyo yung gusi? Ay, hindi. Ginagamit yan ng mga Ilocano. Lalagyan ng mga bagoong tatalian. Gusi. Nilalagyan ng mga treasure. See? Pero hindi gusi na malaki. Mga ganyan lang. Yan. Ang laman, puro coins. Puro makikintab na coins. Puro Queen Elizabeth. See? Diyan sa Kulyon. Puro Queen Elizabeth. Ngayon, yung 2 nakahukay, palibasa hindi nila alam, hindi nila siguro naintindihan, pinamigay sa mga estudyante. Mga estudyante, mga bata, pinamigay lahat. So mga bata naman, hindi nila naintindihan, nilalaro, tinatanching, kung ano-ano. Nang makita ng teacher, see, yung mga bahagi ng pinaglalaro ng kanila mga estudyante, nakita, tinanong kung saan galing. Nung bandang huli, binibili na 500 hanggang naging 1,000 hanggang pataas pa. See, yun nakakaintindi. Yung 2 na naghukay, wala. Siyempre, sisi sila. Wala na eh. May pamigay nila lahat. Okay? Now, dito po, makita po natin, higit pa sa bahagi ng ating tinanggap sa Panginoon. Unang-una ng kaligtasan. See? Kaligtasan po ng ating mga kaluluwa. Ang sabi diyan, una, sa verse 5, ipadama nyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Okay? Sino ang naniniwala na malapit nang dumating ang Panginoon? Malapit na. Ha? Pakikita ko sa inyo, ha? Malapit na dumating ang Panginoon. Naniniwala po ako dahil sinasabi ng Biblia. Sa Matthew chapter 24, verses 32, baksan po nyo, tingnan nyo. Diba? Ang sabi po diyan, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umusbong at nagkadahon na, alam ninyong marapit na ang tag-araw. Hindi po yan literal, ha? Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos narito na. Okay? Verse 34, tandaan ninyo,
magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Okay? 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinabi, tiyak na mananatili. Ito po yung salita ng ating Panginoon Kristo. Now, ano po itong sinabi nito sa verse 33? Na kapag nakita na ninyo ang mga bagay na ito, ano po yung mga bagay na ito na tinutukoy po dyan? Yun pong mga nasa huling araw. Yung ngayon, nararanasan na po natin ngayon. Noong araw, nayanig ang buong Pilipinas, maging ang ibang bansa sa krimen na naganap. 1960. Naranasan ng lahat yung bahagi ng krimen ng pagpuputol-putol ng katawan ng isang babae. Wala pang asawa yon. Yung braso, lahat, siko, pagkatapos itinapon sa lahat ng lugar. See? Para hindi matrace kung sino ang gumawa ng krimen. Nakuha lahat yung bahagi ng katawan, pero yung ulo, hindi makita. Walang nakakalam nito. Siguro, wala kasi ako kasabay na eh. No? Kung mayroon kayong narinig na Lucila Lalo. Lucila Lalo. Yun po. Unang krimen po yan. Na sumabog sa lahat maging sa ibang bansa. Pinatay na isang may-ari ng beauty parlor. Yan po. Now, sa ngayon, kaya pinabasa, iba na yung panahon natin ngayon. Kisa noon. Noon yanig na sila. Grabing krimen sa kanila. Ay ngayon, ano sa atin ngayon? Missing sabongeros. Di ba? Yung mga missing sabongeros na yan. Yung mga hinahanap na yan, mga buto nila, hanggang sa kailaliman ng lawa, hinahanap. See? Ito mga tokhang na ito, ilan yan? Ang sabi, mga 3,000, 30,000 mga pinatay. See? Yung walang kalaban-laban. Pinatay ka, mayroon tayong hukuman, pero wala ka ng karapatan na tumayo para pagtanggol mo ang sarili mo. Tao na lang, panginuso ka. Yan. Patay ka. See? Ganun po yun. Ito po yung kapanahonan natin ngayon. Pamumuhay ng tao sa sanglibutan. Ano po? Ang sabi diyan, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Dapat mo malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail at sa magulang at walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Makikita nyo? Ay ni Marcos tumayo, sinabog niya sa buong bansa. Di ba? Ito na po yung panahon natin ngayon. Kasi magkapatid sa laman. Ganon. Wala nang ano yan. Dahilan sa pagmimiti. Dahilan lang sa pag-iimbot. Dahilan lang sa galit. Ano po? Sila'y magiging mga taksil. Padalos-dalos, mayayabang, maibigin. Sa halip na maibigin sa Diyos. Verse 5, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Ngunit hindi naman makikita sa kanilang kapangyarihan ito. Sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganitong uri ng tao. Sabi po diyan. Dumating na po yung panahon pong ito. Yung mga kaguluhan pong ito. Ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Ano po? Kaya makita nyo yung nangyari sa bansang Nepal ba ito? Nepal? Bansang Nepal ba? Yung maging ang kanilang presidente, prime minister, tumakas. Sinunog nila yung Malacanang, pinakamalacanang sa kanila. Pati yung mga militar, nawala. Puro na mga taong bayan, lahat ng mga gusali, no? Na may kaugnayan sa bagay mga establishmentong may kaugnayan sa gobyerno. Pinagsusunog nila lahat. Okay. Nagaganap na po
Yung mga kaguluhan pong ito, dito sa atin, Viva Pilipinas! See? Mabuhay! Mabuhay ang Pinoy, ulira ng ating mga nanunungkulan simula sa Malacanang, sa Senado hanggang sa Kongreso. See? Nakikita natin resulta niyan sa ating mga pamumuhay, sa ating mga kabuhayan. Ito po ang panahon na sinasaad sa Biblia, Matthew chapter 24 verse 3. Ang sinasabi po diyan, ano po? Tinatanong kanya mga alagad, anong palatandaan na muli kang pagbabalik? Anong palatandaan? Sinabi ng Panginoon kung anong palatandaan. Unang palatandaan, lilitaw ang maraming bulaang propeta. See? Kaya makakarinig kayo dyan, aangkinin. Yung bahagi ng revival, sila ang ama ng revival, pagkakasundo-sundo. Samantalang John 3:16, walang iba kundi ang Diyos. Ang siyang nagtali muli ng kalagayan ng tao sa Kanya. Yan po. Andiyan na yung mga bahagi na nagsasabi. Ito nakaraan lang, pinalabas sa TV na naman ng Limindol. Sabi niya, stop! Sabi niya, kaya tumigil daw ang Lindol dahil in-stop niya. See? Hindi niya in-stop na yung mga kabahayan, mga building na mapulbos. Dapat yun ang in-stop niya. In-stop niya yung Lindol. See? Sinasabi niya, siya ang appointed son of God. Narinig niyo yun? The appointed son of God. At pag binasa niyo, 1 Peter chapter 1 verse 20, makikita niyo yung appointed son of God. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Since sa pasimula pa lamang. Wala pa lahat ng bagay appointed na ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. Okay? Kaya nung November 17, nag-Grand Transparency Rally. Yung samahan ng mga kulto. Bakit ko sinasabing kulto? Naniniwala sila. Si Kristo tao lang, hindi Diyos. Pero sinasabi ng Biblia, si Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Ano po? Okay? Yan po. Kaya makikita ninyo, ang kapangyarihan ng kaligtasan nilalagay po nila sa bahagi ng sa kanilang sarili. Mga minamahal, tandaan po niyo ito sinabi ko, Pag sinabi ko sa inyo na ang kaligtasan dito lang, umiwas na kayo. Pag sinabi ko sa inyo ang kaligtasan dito lang sa Christ the Savior nyo, umiwas na kayo. Hindi tinataas yung samahan. Hindi tinataas ang organisasyon. Hindi tinataas. Ay tinataas natin ang kaligtasan nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. See? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas maliban ang ating Panginoon Jesucristo. Naalala nyo? Siya lang. Kaya sinabi nga niya, I am the way, I am the truth. Hindi dito. Walang relihiyon sa langit. Walang kinikilalang relihiyon sa langit. Ang kinikilala lang doon yung mayroon kang personal na relasyon sa iyong tagapagligtas. Kuha natin? Ano man relihiyon mo? Basta may personal na relasyon ka kay Kristo. Yung totoo. See? Pero dito, hindi tayo nangangaral na akain dito para lang pumasok dito at maliligtas ka. Mali. Maliligtas ka dito sa pinangangaral ng Christ the Savior nyo na kaligtasan nakasentro kay Kristo. Ito lang. Kaya makikita nyo, iba-ibang mga grupo, sasabihin yan, MCGI, dito lang, kami, yun. So, ang mga tagapanguna lang yan, dadaling kayo, itong mga kulto na to, alisin ang kaligtasan kay Kristo, ituturo nila, lalagay nila ang pangalan ni Kristo sa kanilang building, ang sino mang pumasok doon, maliligtas. Nakita nyo? Ang sino mang pumasok doon, pag lumabas ka, hindi ka naligtas. Pag tiniwalag ka, hindi ka naligtas. Hindi yun ang kaligtasan. Hindi yun. Ang kaugnayan mo sa Panginoon, panghawakan mo. Once na naging anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Pag binasa niyo yung Psalms 103, verse 10, 11, 12,
kung siya'y magparusa, hindi na katulad ng pagsuway. Anak ka na eh. See? Kung ano ang taas ng langit sa lupa, gayon ang pag-ibig ng Diyos, Psalms 103, verses 10 to 12. Kung ano ang taas ng langit sa lupa, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. See? Kaya mo sukatin yun? Sukat lang natin yun, tiyan natin eh. Kung ano yung agwat ng silangan sa kanluran, gayon ko inalis. Pag sinabi yung inalis, walang naiwan. Wala. Gayon ko inalis ang kasalanan. See? Panghawakan mo. Roma 8:1, wala nang anumang hatol sa mga nakipag-isa kay Kristo. Mga minamahal. Diba? Narito na po tayo sa huling araw. Ang sabi ng Biblia dyan, Matthew chapter 24, verse 6 to 7, kakarinig kayo ng mga digmaan, ng mga alingaw-ngaw, ng mga digmaan. No? Andyan na yan. Israel, Ukraine, ano pa? Palestine, Iran, Gaza, ang dami na. Magsaliksik po kayo ngayon. Ang China, nakikipag-sanggunian na sa North Korea. Nagbibigay sila ng kapangyarihan nila. Nagbumubuo na sila ng power nila. Yung Iran sa Russia. Tutuparin yan yung magaganap sa Biblia. Pag binasa nyo ang Biblia. Kakaroon ng digmaan. Dapat maganap ito, sabi ng Panginoon. Pero hindi pa ito ang wakas, ang katapusan. See? Maghirap pagkakagutom. Na po, lilindol sa lahat ng dako. Nakita niyo lindol ngayon? Hindi po ba? Lindol sa Taiwan? Lindol sa Indonesia? Lindol sa Japan? Lindol sa Russia? Lindol dito sa Pilipinas? Tagni-tagni. Ito na po. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko na kinakailangan isulat sa inyo. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 and 2. Dahil alam na ninyo na darating ang Panginoon. Alam na ninyo. See? Pag dumating siya tulad ng isang magnanakaw, hindi yan kakatok, hindi yan magtataupo. Pag dumating, within the twinkling of an eye, ganun kabilis, aagawin niya ang kanyang mga anak. See? Kukunin niya ang kanyang mananampalataya. Mabilis. Na po? Tulad ng isang babaeng manganganak. See? Kaya sinasabi ko ating mga nanay, pag malapit na manganak, mga 1 linggo yan, 2 linggo, nangingitim na yung mata, nangangalaw mata, hindi na napagkakatulog. Di ba? Tumitigas na yan. Malinit yan, yung kanilang mga kamay nasa tiyan. Kasi umuunat yung bata, pumuposisyon na. Pagkatapos sa sakit, di ba? Ihilab ang tawag doon. Pag humilab, papahinga. Pagkatapos hilab uli. Hanggang sa musunod na mga pangyayari. Pag humilab, minsan pagka malapit na, tuloy-tuloy na yan. Kasi hindi na sa tiyan ang hawak. Dito na. Nakakita kayo mga anak. Dito na ang hawak kasi parang pati backbone. Na po? Parang mabibiyak. See? Ganon. Anong ibig sabihin po nun? Patlang-patlang. Pero ngayon, susun-susunay, nagaganap, na kahirapan, kaguluhan sa ating bansa. Nakikita nyo ngayon, yung lahat na nanungkulan, sila ang number 1 ng mga kurap. May mga bahay dyan, kabahayan, makikita, wala ng tao kasi bubong na lang natitira sa tubig. Ito na po yung panahon natin ngayon. Kahirapan. Na po? Now, darating na po tayo sa bahagi ng pagliliwanag ko po. Ang sabi ng Biblia, bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinanghawakang makipantay sa Diyos. Pilipos 2:6, hinubad niya ang kanyang kadiyusan at na kanyang alipin. Mga minamahal,
nung ating Panginoon Kristo, magkatawang tao, diba? Hinabad niya ang pagiging kalikasan ng kanyang Diyos. Isinuot ang laman, diba? Lahat ng bagay na kanyang dadaanan, hiram. Nanghiram siya ng tatay-tatayan. Hindi niya tatay si Jose. Nanghiram siya ng nanay sa laman. Okay? Pagkatapos, nanghiram siya ng lugar na panganganakan. Hindi yan sa bahay. Sa ospital, hindi. Kulungan ng hayop. Nanghiram siya. Nang papasok siya sa Jerusalem, ang sabi niya sa kanyang dalawang alagad, pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita niyo yung isang asno na nakatali, kalagay niyo sa pagkakatali, at pagkatapos, pag sinita kayo ng may-ari, sabihin niyo, hinihiram ng Panginoon, ibabalik din. Hiram. Hindi ang katulad ng Pope John II. Nang pumunta dito sa Pilipinas, pinagawan siya ng kanyang tube, kristal, na bulletproof. Andun lang siya sa loob, kumakaway sa lahat ng kanyang mga membro na dinadaanan. Mayroon pang mga 4 na lalaki na nakapost sa bawat kanto. Siya hayag. Pwede mo siyang kurutin. Pwede mo siyang paluin. Pwede mo siyang iapir. Nung pumasok siya sa Jerusalem, hiram ang kanyang sinasakyan. See? Pag binasa nyo ang Matthew chapter 24, verse 6 to 7, andyan po yan, makikita nyo. Piniringan siya, pinaglaruan, tapos, andyan na, nilagyan ng korona, lahat hiram. Pinasuotan siya, anong tawag dito? Yung sinusuot ng hari? Ano po? Para maging maharlika. Hiram, galing kay Herod Antipas. Pinaglalaruan siya. Pinagsuot siya ng korona. Kaya lang may tinik. Hiram na korona. Pinahawak ng baton. Kaya lang tambo yung pinahawak sa kanya. See? Lahat hiniram, maabot lang yung ating kalagayan. Yung ating katayuan. Hiniram niya yung cross. Yung cross, ang nilalagay dyan, taong makasalanan. Ginawa yan, inimbento ng Roma. Nagagalak sila, tuwang-tuwa sila kapag may pinapako sila na makasalanan. Kaya ang ating Panginoon Kristo, nakita niyo may kasabay na mga makasalanan sa kanyang kabila. See? Tuwang-tuwa sila na unti-unting namamatay. Na po? Ganon. See? Hiram siya ng krus. Nanghiram siya ng kamatayan. Ang Diyos hindi namamatay. Hindi namamatay. Pero nanghiram siya ng kamatayan. You see? Kaya sabi nga niya, nagpe-pray siya. Ang sabi niya, Ama, kung pwede lang lumagpas sa akin. Ama pa ang tawag niya eh. Pwede lang lumagpas sa akin yung saro. Yung saro na yun, yung nilalagyan ng mga alak. Pwede lang lumagpas sa akin. Pero ang kahulugan ng saro sa Biblia, kahirapan, pagdurusa, at kamatayan. Pwede lang lumagpas sa akin ang sarong ito. Sabi niya gano'n. Pero hindi ang kalooban ko ang narapat masunod, kundi ang kalooban mo pa rin ang narapat masunod. See? Diyos na umiiwas sana sa kamatayan, pero hindi pa rin yun ang kalooban na nais niyang sundin, yung sa kanyang sarili. Ano po? Yung laban po ng saro, andun po yung lahat. Mayroon po tayo. Ano yung saro? Kamatayan, paghihirap. See? Na kanyang dadalhin. Yung laban po ng saro, nandun po yung pagsisinungaling ng bawat isa. Sino po hindi nagsinungaling? Sino po hindi nakaranas magsinungaling? Pakitaas ang kamay. Kahit minsan lang. See? Andun yun. Nasa loob ng saro. Drug addiction, pagpatay, panggagasa. Nandun lahat. Marumi, mabaho, nasulasok, nakakasulasok na bahagi ng karumihan ng sanglibutan. Siya ang tutungga na ni isa, wala siyang ginawa. Kita niyo mga minamahal? Kaya nandun na siya sa krus. Ano sabi niya? Diyos ko,
bakit mo ako pinabayaan? Sabi ng iglesia ni Manalo, kita mo, kung yan Diyos, tumawag sa Diyos. See? Hindi niya naintindihan kung bakit tumawag si Kristo sa Diyos. Bakit nandun si Kristo sa cross? See? Wala siyang dinalang anumang pangalan na reliyon sa cross, maliban ang kanyang sarili. See? Bakit nandun siya sa cross? Siya ang aking kinatawan. Sa halip na ako ang magsalita, na sabihin ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ginawa ni Kristo para sa akin. Nakukuha po ba natin? Ginawa ni Kristo para sa akin. Kaya nga siya nakatawang tao para ganapin ang lahat ng bagay na hindi ko maganap. Yung lahat ng ating mga kasalanan nandun sa saro, tinungga niyang mag-isa. Yung lahat ng ating kaparusahan nandun sa krus, pinabayaan siya ng Diyos dahil para sa atin. Kasi yung lahat ng impyerno na nakalaan sa bawat isa sa inyo, sa ating mga kamag-anak na nangamatay na, sa mga susunod pa, nandun lahat sa ilalim ng krus ni Kristo, sinasalab siyang mag-isa. Kaya sinasabi niya, pinabayaan mo ako. Asan ka? Sa balikat ng Diyos. Ito po mga minamahal. Hindi lang natin naunawa ng programa ng Diyos. Naparito siya para ganapin ang mga bagay na daramdamin mo. Ilalagay niya sa kanyang sarili. Kaya sinabi niya ngayon, ako, I am the way, I am the truth, I am the life. Walang makapaparoon sa Ama maliban sa akin. See? Siya ang tumubos. Totoo na namatay si Kristo sa buong sanglibutan. Pero hindi lahat ng sanglibutan maliligtas. Yaon lamang magtitiwala. Yaon lamang tatanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Namatay siya sa lahat ng mga makasalanan, pero hindi lahat ng makasalanan tinubos. Yun lang ang kikilala sa Kanyang pagliligtas. Ito po yung katotohanan, mga minamahal. Na po? Walang kapangyarihan ang anumang relihiyon na bahagi na itaas tayo muli sa Diyos. Walang relihiyon sa langit maliban ang ating Panginoon sa Kristo. Na po? Now, sa umaga pong ito, bago tayo magwakas, nais ko pong anyayahan ang bawat isa, lalo na kung nakikita po niyo sa inyong sarili, na sa ngayon, question mark, ang kaligtasan sa inyo. Pakikita ko po ang halimbawa, ano po? Merong dalawang makasalanan, kaliwat kanan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng isa, walang pananampalataya. Kung ikaw ang Kristo, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Bumaba ka sa iyong cross, pati na kami. See? Sagot ng isa, mangilabot ka sa iyong sinasabi, sapagkat tayo naparusahan. Tayo'y naparusahan. Alam niya, kaya siya nandun, sapagkat tayo'y nagkasala. Ito, number 1. Aminin mo sa sarili mo na isa kang makasalanan. See? Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Saka mo kilalanin ang iyong tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, na po, ang sinaba sa kanya'y 1:12, ang sinaba sa kanya'y tumanggap, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun lang tatanggap. Yung dalawa hindi. Isa lang pinangakuan doon. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sagot ng Panginoon? Hindi ka pwedeng pumasok. Makasalanan ka. Dapat may purgatorio. Doon ka sa purgatorio. Kinakailangan padasal ka ng padasal na walang katapusan. See? Ano sabi sa kanya? Makasalanan yan. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. Mga minamahal, buhay pa siya. Naririnig pa niya yung boses ng Panginoon Kristo.
Alam niya may iiwan ang kanyang katawan doon sa krus. Pero yung kanyang kaluluwa, maglalakbay kasama ng ating Panginoon Kristo. Yan po yung katiyakan ng pananampalataya na yung inilagay at ilalagay sa ating Panginoon Kristo. Mga minamahal, kung wala ka pang karanasang ganito, na po, ito po yung panahon. Limin mo sa sarili mo. Na po, yung impyerno, totoo po yan sa Biblia. Pag wala kang relasyon sa Panginoon, na po, pagkamatay mo, isang hakbang, nandun ka na. Niwala ba kayo? Isang hakbang, pag wala kang relasyon sa Panginoon. Sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Pag namatay ka, nandun na yung hatol sa'yo. Kung anong buhay mo dito, yan ang aanihin mo doon. Okay? Ganggahibla ang agwat ng impyerno sa kalagayan ng isang taong walang kaugnayan sa Diyos. Ang nakakadlang lang yan ngayon, ano yon? Yung iyong hininga. Once na hinugot ng Diyos ang iyong hininga na wala kang relasyon sa Panginoon, tapos ka na. Buhay ang alok natin, Panginoon. Pagkatapos niya, nanghiram siya ng libingan, okay? Nilibing, pero pati pinatunayan niya yung bahagi, taglay niya ang buhay na sino ba magtitiwala sa kanya. See? 3 araw lang siya. Hindi siya nakaranas sa pagkabulok. Pinatunayan niya, bumangon siya mula sa kamatayan bilang bahagi ng patunay na karapat dapat siyang pagtiwalaan, sambahin, at paglaanan ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Dama po namin, Panginoon, ang katotohanan. Bukas na aklat sa amin, Panginoon, ang mga bahagi ng kaganapan sa aming mga buhay, sa aming paligid, sa aming mga karanasan. Yung mga bagay, Panginoon, na nangyayari at nagaganap na po ngayon sa aming kapaligiran. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bahagi pong ito, Diyos, una, maunawan po namin, Panginoon, ang aming mga sarili. Higit sa lahat, makilala ka, O Diyos, sa bahagi ng personal na kaugnayan. Tulungan mo kami, Ama, sa bisa at kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung bahagi ng conviction na nais po niyang buksan sa aming mga buhay, lalo, Panginoon, doon sa aming mga kawalan. Tulungan mo kami na maunawaan po namin, Ama. Buksan mo po ang kalinawagan, Diyos, ng aming mga pag-iisip na matagal nang naisagawa ng Panginoon Kristo doon sa krus. Ang bahagi ng katubusan pong ito. Kung mayroon kang nakikita dito, Ama, sa aming mga kalagitnaan, katukin mo po kanilang mga puso. Gumalaw ka po sa kanilang mga buhay. Manatili po tayong nakapikit. Sino man sa ating kalagitnaan hindi pa nararanasan na magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, inaanyayahan kita. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo. Una, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Humingi ka ng tawad. Kilalanin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Ganun lang kasimple. Mag-isip ka sa akin ng masama ngayon. Alam ng Diyos kung ano nasa isipan mo. Lalo na kung magkaroon ka ng pagdedesisyon sa tanghaling ito. Buhay ang Diyos na papasok sa puso mo. Malaking Diyos na lumikha ng sanglibutan. Maliit na Diyos na papasok sa puso mo. Pagharian ang buhay mo. Piunaw ko, minamahal, yung katotohanan na nais ng Biblia, nawa, maunawaan mo ang sinasabing pagtanggap at karapatan. Katulad ng mga ikinakasal,
tinanong na magkakasal, tinatanggap mo ba lalaki si babae? Pag sinabing opo, opo. Gayun din ang lalaki. Pag sinabing opo, yung dalawa magiging isa. Yung bawat isa mayroon ng karapatan sa isa't isa. Ito po yung bahagi ng ating pagtanggap sa Panginoon. Magkakaroon ka ng karapatan bilang anak ng Diyos. Nasa iyo ang lahat ng atensyon ng Panginoon. Nasa iyo na ngayon ang bahagi ng panghahawakan mula ngayon hanggang sa darating na panahon, hanggang pangwalang hanggan. Mayroon ba sa ating kalagitnaan na nais tumanggap sa Panginoon? Taas mo lang iyong kanang kamay. Mayroon ba? Purihin ang Panginoon. Mayroon pa ba? Purihin ang Panginoon. Mayroon pa? Purihin ang Panginoon. Mayroon pa ba? Hindi kita inanya yan, sumali ka sa reliyon ko. Mapapahama ka. Kundi ang Kristo na pinangangaral ko, nababalik na. Mayroon ba sa ating karamihan? Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Kung kinakausap ka ng banal na Espiritu ngayon, siguro mo ang iyong sarili, mahal ka ng Panginoon. Meron pa ba? Now, ang araw pong ito ay araw ng pasasalamat sa lahat ng ginawa ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Hindi natin maalala ang lahat ng kabutihan ginawa sa atin ng Diyos. Pero alam natin, hindi natin pwedeng pasubalian na tapat ang Diyos sa kanyang pakikipagrelasyon sa atin. Nakikipag-usap ako ngayon sa mga anak ng Diyos. Lahat inuutosan tayo, sabi ng Biblia, manalangin kayo, may pasasalamat. Pero nais kong baliktarin po natin. Ano po ang nararapat pasalamatan ng Diyos sa buhay po natin? Ano po? Ano po ang nabagi na nagawa po natin na nararapat sabihin ng Diyos? Salamat, anak. Well done. Mayroon ba tayong nagawa? Ano po? Maging sa bahagi ng ating pagbasa ng salita ng Diyos, maging sa ating pananalangin, mayroon ba tayong ganito? Pag nanais, nakatagpuin siya lagi. Diba? Inilipat natin ang ating mga Biblia sa cellphone. Kung saan ang mga cellphone, nandiyan lahat ng karumihan. Pero never nating nabubuksan ang Biblia, salita ng Diyos, sa ating mga cellphone. Nakakatulog na lang tayo, nabibitiwan natin, nalulubat na lang ating mga cellphone. Okay? Na hindi natin nakakaulayaw ang Diyos. Nakikita natin ang ating mga pagkukulang, mga kapatid. Mayroon bang nararapat pasalamatan? O iniisip natin, Panginoon, ako laman, lagi na sa simbahan. See? Pero gaano ka katapat para sa Diyos? Gaano siya pwede magsabi sa iyo, salamat, anak. Marami kang kaluluwa na naakay sa aking paanan. Naisagawa ba natin? Yung mga bagay na mahalaga para sa Diyos, hindi nagkulang ang Diyos sa ating mga buhay. Pero tayo, mayroon bang dapat tingnan ng Diyos sa ating mga buhay? Sa umaga pong ito, bago tayo magtapos, inaanyayan ko po kayo, mananalangin ako rito. Kung nais po niyong makasama sa pananalangin ko, Panginoon, narito po ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa iyo. Alam ko maraming bagay na hindi ko nagagawa para sa iyo. Tulungan mo ako maging karapat-dapat na anak mo. Narito po ako. Diyos, pagpalain mo po, palaguin mo ang aking pananampalataya, gayon din aking spiritual na buhay. Mayroon ba? Inanyayan kita rito sa unahan. Bago ko magtatapos sa mananalangin. Nais mo ng pagpapala na mura sa Panginoon. Inanyayan kita. Tumayo ka lang, maging dyan sa kinatatayuan mo. Mayroon ba? No, kung wala. Okay, purihin ang Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Sino ko na, hindi ka tatanggap sa Panginoon. Gusto mo lang na maging malinis ang kaugnayan mo sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Purihin ka, Diyos. Purihin ka.
Maraming salamat. Meron ba? 4 na kaluluwa, 5 kaluluwa. Sila lang ba nagnanais sa bahagi ng kanilang mga kaugnayan sa Panginoon na maging paglago ng kanilang mga espiritual? Praise God. Purihin ang Panginoon. Purihin. Bago po ako magwakas sa pananalangin, mayroon pa ba? God bless po. God bless. God bless po. Tayo po ay manalangin. Ang banal, Diyos, marami pong salamat muli. Salamat sa mga kumilala sa iyo bilang sariling tagapagligtas. Panghawakan mo po ang kanilang mga buhay. Padam mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan, Diyos, sa pagiging Diyos at tagapagligtas. Pagpalain mo ang bawat bahagi ng mga pagsubok na maranasan po nila sa kanilang mga buhay. Nagamitin mo, Diyos, ang lahat ng ito sa bahagi ng kanilang ikalalakas. Bless mo rin, Panginoon, ang mga anak mo na ito, narito, Diyos, na kung saan patuloy, Panginoon, nagagamitin ang kanilang mga buhay na mayroong kaalaban sa bagay ng pananampalataya, paglilingkuran para sa iyo. Pagpalain mo po. Salamat sa pagkakataon na pinagkalo mo po. Purihin ka, Diyos. Tinataas namin lahat ng kapurihan sa pangangasiwa mo po. Sa lahat-lahat sa kanilang mga buhay. Sa tanging pangalan na Penso Kristo. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa lahat. Binabalik ko po sa ating tagapanguna. Purihin po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ngayon po, darako po tayo sa ating tithes and offering.